Ayun mga ka-road trip, lumabas na naman tayo. Finally nakalabas na tayo after 2 buwan. Tagal, diba? So saan ba ang ating destinasyon? Tayo ay papunta sa Baguio. Magpapalamig tayo doon. Right now, nandito na tayo sa area ng Mega Mall Ortigas, no? EDSA. So ngayon, nandito na tayo sa area ng Galleria. Pa Green Hills yung pakaliwa, Robinsons Galleria tong kanan. Location check, guys. Nasa Balintawak na tayo. It's now 5:05 AM. Medyo magulo sa EDSA. There it is. Dito tayo sa RFID. Well, wala naman na yatang cash eh. Oh, wala na nga. Yun oh. Napicturean ako. Location check. Kakalagpas lang natin kanina lang. Siguro mga ilang segundo pa lang yon. Ng Petron Marilao. Location check. Andito na tayo sa San Simon na. Nalagpasan na natin yung mahabang tulay ng boundary ng Bulacan, Pampanga. Well, weather check, okay naman. May mga medyo maambon-ambon na mga lugar, pero hindi rin ganun kalakas. Siyempre ambon lang, diba? Tapos alam kong late ako nang lumabas ako, kasi dito sa right ko lumiliwanag na. Ayun, makaka-road trip. Grabe, antok na antok ako. Change of plans. Dito na lang tayo sa mas malapit. So magsusubik na lang ako. Tumigil ako eh dyan sa may Petron, dito sa Pampanga. Hindi ko na mapigil yung antok ko. Antok din kasi yung T-Flex eh. Sobrang haba. Ang pag-usapan na lang natin itong aking ride. Ace. Siya isang Bristol Venturi 500. Ano ba yung mga kasama pag nag-consider kayo na bumili ng Bristol Venturi 500? Accessories wise, of course yung motor, diba? So accessories niya, kasama na niya yung windshield, may crash guard na siya, may protection plate na siya, mud guard sa likod, etong mga hand guards pala, eto tong sa para sa top box, ready na siya, hindi mo na siya kailangan palitan. Meron na siyang butas doon para may kabit mo yung top box mo. So sa presyo na 368 yata, no, yung cash price niya, sulit ka kasi kumpleto na eh, wala ka nang idadagdag. Nadadagdag mo na talaga yung accessories niya. Hindi mo na iisiping saan nakukuha ng handguard, saan nakukuha ng crash guard, papasadya pa ako ng crash guard, papasadya pa ako ng plate. Wala na, kasama na niya. In terms of spare parts sa dealer, marami, pati sa online. So madali kumuha ng pyesa. Of course yung normal na specs niya, na hindi siya actually 500cc, it's 471. Tapos mono shock siya sa likod. And then of course yung disc brakes niya, sa harap dual disc brake siya, sa likod single. ABS siya, ma-adjust mo yung ABS niya sa panel. Tapos depende kung gusto mo front, back, or totally na switch off yung ABS mo. Yung instrument panel niya is actually a combination ng analog digital. So analog yung RPM mo, and then the rest digital na siya. So ano bang makikita mo sa panel niya? Of course yung temperature mo, yung fuel, gear, meron kang gear na number, clock, kilometer, odometer mo, speed mo, meron siyang riding mode,
Meron siyang safe at saka sport. By default, sport siya. Safe ka, ano to, usually ginagamit siya sa ulan, hindi mo siya ma-off. Hanggang doon lang siya magagawa. The engine, 47 horsepower siya. For an adventure bike na ganito, 500cc, okay na siya. Okay lang siya. Meron din siyang receptacle dito ng yung 12 volt na port. Meron siyang USB outlet. Now, bago ko pumunta dun sa accessories ko na nakalagay, as is sa bike, yung bike mismo, sabihin ko sa inyo bakit ito yung gusto ko. Ito lang yata, ito tumagal sa akin eh, no, mag-ano na siya, 2 years na siya. At wala akong planong dispatchahin siya. Enough siya sa akin, very happy ako, satisfied ako. Bakit? One, napaka-comfortable niya. So, yung sitting position mo, bukod sa nakaka-straight ka ng tayo, ng upo, I mean, yung legs ko, maganda yung posisyon, hindi siya nakakangawit. Mahilig ako ng ganito, mag-travel. Madalas din ako solo kasi mahirap maghanap ng schedule eh, di ba? Para sa mga kaibigan eh, hindi naman po pwedeng na-stop yung buhay mo. So, gamit ko pa lang, puno na yung bike ko. Dala ko, kada labas ko. So, in case of emergency, matutulungan ko yung sarili ko. Napakatipid. Matipid siya. So, yung default niya na 25 km per liter, totoo. Yay! Andito na tayo sa, yun yung tipo exit. So, andito na tayo. Konti na lang. Breakfast time. Bike na pang endurance, pang malayuan talaga. Okay to. Tapos yung tangke niya, now, yung tangke niya is around 21 liters. So imagine mo yun, kung every 4 liters siya per 100, ang layo nung 21 liters mo. I believe yung ano niya, weight niya, wet na yun 178 kilograms. So nagkaroon ako ng mga bike na mabigat, nasa 200 na mga naked bike. Kung saan ako napunta ako ng adventure bike, naging 178 kilos lang siya. So kailan adventure bike na siya, mas gumaang pa. At syempre, dahil si Ace ay above 400cc, so pwede siya sa highway. I-share ko sa inyo ano yung mga accessories ko. Yung mga ilaw ko, nagkabit ako ng mga ilaw. Meron akong 2 pares. Yung unang pares ko, pangbabaran ko, is Helix. Hindi ko na matandaan kung anong modelo nito eh. Basta Helix siya. Para siyang yung mga mini driving light, pero mas mataba, mas malaki. TDD Night Ranger. Yung mukha siyang mukhang robot. Parang 2 mata tapos may bibig. Ganon. So, babaran sa akin doon yung floodlight ko is yung busina ko. Helix din ako na yung waterproof na busina. Nagkabit ako nung para ma-enlarge yung size ng side stand ko. Nitong navigation bracket. So nagpakabit ako ng iba pang USB charger. Ito talaga quick charge na siya. Dalawa yung port niya at meron na siyang voltmeter. So madali ko makita kung kaysa magkabit pa ako ng voltmeter na separate, meron na akong nagagamit sa kanya. Nagkabit pa ako ng quad lock. Meron siya nung vibration dampener. Meron akong steering dampener. Next, meron akong throttle lock.
Meron din akong TPMS or tire pressure monitoring system. Next ko would be yung heated grips ko. So bale meron akong ano no, yung sa signal lights na para mag auto cancel siya. May pannier bags ako, hindi ako naka box, hindi ako naka yung kay Bristol na original. Tapos yung pinaka top box ko, imbis na top box siya, Rhino Walk na bag din. Siya yung mga tig 40 liter na nako-convert sa 60. So para pag kailangan ko maraming laman, kaya ko siyang i-convert. Pagka hindi ko naman kailangan, pwedeng steady lang siya sa 40 liter, which is tama lang. So dyan, meron ako nung Rhino Walk din na pwedeng para siyang luggage, in a way parang bag bracket, pero ano lang siya, soft lang din siya na na parang bracket dito para sa tank bag, sa tank. So imbis na bag ang ilagay ko, na which yung mga nagkakasya is yung 6 liters, gadgets ang nakalagay sa akin. So kasi nga may mga provision yung original na bag ng kabitan ng additional na bag pa. So marami siya talagang pwedeng ikarga, no? Maganda yung bag na Rhino Walk, highly recommended. Available siya online, so go check it out. Ayun, so pretty much yun na yung karga nitong bike ko na Bristol Venturi 500. Maganda siya, no complaints, hindi nyo pagsisisihan. You get one for yourself, tapos enjoy the ride lang. Ayun, so that's it. Kung meron kayong nakuhang magandang idea dito sa video na to, don't forget to give a thumbs up, like, share, and subscribe. So comment kayo, baka meron tayong next na pwedeng magandang pag-usapan. Yeah, so sa next na ride ulit, samahan nyo ako ulit. Maraming salamat sa suporta. See you, bye.